Hello vlog. So, dati hindi ako bumibili na to kasi medyo may kamahalan eh. Nasa libo rin yung price eh. Pero ngayon nasa 250 na lang siya dahil gumawa na yung Sun Racing ng kaparehas nung sa Accent Wire. Accent Wire yung aking unang nakitang ganito dati. Tapos ngayon marami na ring brand na lumalabas na medyo mahal, no? At kiniklaim na ito ay magkakaroon ng extra performance kapag ikinabit mo sa motor mo yung mga wire na ito. So minsan yung mga FI or carburetor, set pa to, meron sa ground, meron sa ignition coil, etc. At kung saan pa nila kinakabit. So ito ikakabit natin dito sa ating ignition coil. Yan. So dito mamamagitan lang siya dyan. Maya ikakabit ko. So mag-discuss muna tayo ng kaunting kaalaman patungkol dito. So siguro may ilan na sa inyo na nalaman na hindi flow of electrons ang kuryente. Kung dinedefine natin as particles ang electron, that's not how electricity works, no? Sa school natin, yun lang yung madaling ituro, no? At madali para sa lahat na maunawaan. Pero actually, yung katotohanan sa kuryente is mas simple, no? It's a combination of the magnetic and the dielectric. Dielectric yung pivot point sa capacitor, di ba? Tapos yung magnetic field, yung extrapolation of the dielectric field doon sa ignition coil, sa induction coil, no, spark generator. Ngayon, itong mga subject na ito ay hard topic to, panahon nila Tesla, no, sa kanila Charles Proteus Steinmetz, kung gusto nyo i-further yung reading nyo. During those days is nade-develop pa lang yung theory ni Einstein, no? So nahati sila. Yung ibang physicists na naniniwala na ang mga atoms ay mga particles, at yung ibang physicists na naiintindihan that everything is just the vibration or modulation of the ether. Yung ether, yung medium ng lahat. Kumbaga parang sa tubig, yung tingin nating particles ay yung mga yelo. But it's all the same thing na tubig, di ba? So ngayon, paano gumagana yung spark or yung kidlat? It's the neutralization of the magnetic field and the dielectric. And this one, ang gagawin nito is ipe-prevent niyang mag-dissipate ng totally or tuluyang bumaba yung magnetic field sa induction coil or sa ignition coil, no? Para there's always malaking gap between the dielectric and the magnetic, which is also known as voltage. Yung measure ng potential difference is voltage. So if we always have a large potential difference between the magnetic and the dielectric sa induction coil and the capacitor, instantaneous yung spark, no? So walang magiging delay. Kasi bakit nagkakaroon ng delay? At a higher load ng engine, mas mahirap mag-spark. So magkakaroon ng konting delay. And kapag mabilis bumaba yung magnetic field, kumbaga sa dam, malaki yung buka, laging mabilis yung dissipation niya, is medyo matagal bago siya mag-recharge ulit, di ba? So ang gagawin nito is throttling. Ita-throttle niya yung pagbagsak ng magnetic field. Kaya laging mataas yung potential difference. Kaya laging may spark whenever we needed it. The spark, parang yun lang din yung ginagawa ng mas malaking ignition coil, no? Papatasin mo yung dam. At pag malaki yung dam mo,
mas matagal bumaba yung tubig, no? Yung potential o yung magnetic field. Tapos yung dielectric is the drain. See, I'm explaining electricity without the use of the word electrons. Ngayon, no, what I understand sa mundo natin, no, everything is inertia. So even if I say or I tell you the secrets of things, people won't get it dahil some part of them which is educated, natutunan nila sa academia nila, no, sa academics, ay manatiling gumagana as their operating system. So yun doon nagiging hindrance ang education natin sa paghanap ng totoong impormasyon, no? Kasi in my senses, no, sa aking paningin, ang edukasyon ay isang doctrination program sa mga tao. So we want the spark to happen here. So the neutralization of the magnetic and dielectric sa spark plug, kaya ipe-prevent natin tuluyang mag-dissipate sa ibang lugar yung magnetic field. So yun lang ang simple explanation dito. Theory. Pwede nyo akong barahin kung kayo tingin nyo matalino kayo. Nga pala, may ferrite bead ako dun. Mas maganda siya dun ilagay, no? So same concept. Pero siyempre wala tayong testing apparatus. Alam lang natin sa ang ating logical senses kung medyo matagal din ako nag-review dito sa mga kuryente pero ayan, so may naisip na akong combo dito kailangan lang natin ng konting budget, no, sa kuryente. Ito 250 lang at oo nga pala, itong engine na to ay tinanggal ko yung compression ratio at isa yun sa may pinakamalakas sa dagdag, no, ng performance. Kasi naisip ko, since yung mga panahon nga nagte-test drive ako, ay napansin ko yung kaldag sa kalsada namin at hindi magandang naalala ko na kung bakit nga pala hindi ko tinuluyang i-modify ito sa pinaka maximum, kumbaga na ibubuga ng engine niya, dahil nga pala sa sa hindi magandang pakiramdam ng kalsada namin kapag high speed na motor, no, lalo na yung ganito. Kailangan ko pa rin kailangan ko ng mahal na suspension or mag-adjust sa suspension. Pero sa average speed okay naman siya. So I decided na gagawin na lang siyang mapapakinabangan sa mahabang panahon. Kaya hindi ko na siya minaximize at dinrap ko na yung idea na magpasikat sa YouTube, no, na maging kamote sa daan, sa madaling salita. Ang hirap i-describe pero doon lang naman babagsak yun. Magkamote sa daan at magpasikat sa daan. Very glorious kasi yung mga ganong eksena sa mga, may mga audience yun Anyway, ang most nagkakaroon ako ng my most interest subjects are this, understanding how things work. So ayan, ikabit na natin. Tignan natin kung may mangyayari dito o kung sapat na yung Actually meron na akong kinabit na ferrite bead dun sa bandang capacitor, CDI. So tatanggalin ko rin muna. So kakabit ko muna. Sige. Total yung ibang tao ay gusto ng mahabang video. So panoorin nyo kung gaano lang to kadali tanggalin ito. Yan, so sumama yung natanggal yung rubber, hindi natanggal yung bakal. Iyayabang ko pa naman sana na madali lang. Wait lang, patayin ko lang muna yung... So yun, natanggal ko na. Yan, yung connection ng CDI to ignition coil. So dito natin kakabit. Madali lang ito kapag
Teka lang ah. Yan. Oh, madali lang siya ikabit. From CDI to here. So hindi ka naman magkakabaligtad dyan dahil yung terminal. Yun nga lang, di ko na may kakabit ito dahil meron na siya dito. Wrapper. No need na. Yan, tago natin yung para matagal mag-corrode. Tapos ito, salpak lang dito. Oh, yan. Yung. So, gagana ba? Testing natin sa next vlog. Adios. Yan, so medyo itago natin na para hindi madaling madumihan yung terminal. Yan. So, testing natin. Medyo malamig pa nga lang yung aking makina. Ay, wala na akong gas. Umaandar naman. Parang may nagbago nga. Kakaiba ito ah. Okay, see you next vlog. 250. Nga pala, dagdag ko na rin. Sinukat ko yung resistance niya kanina. So, para lang siyang regular wire. So dagdag ko na rin. Sinukat ko na pala yung resistance nito kanina. At para lang siyang regular wire. No? Anyway. May libre siyang sticker. Reflector, reflective. Panglagay sa UP.